Ano ang mangyayari kapag nilaro natin ang mga ganitong klaseng laro? Sa panahon natin ngayon na laganap na ang mga laro at samot-sari, ano-ano ang mga bagay na makakasama at mga bagay na dapat iwasan habang nagpapatuloy tayo bilang isang Kristiyano? Hindi po lahat ng games ay nakakasama, pero karamihan sa mga laro ay may mga ganito. Mga larong punong-puno ng demonic characters, influence ng war, influence ng violence, murder, zombies, spirits. Maniniwala ka ba na may strategy si Satan sa mga ganitong laro? It's not legalism, it's discernment. Kung ano yung nakaka-influence sa atin, kung ano yung nagagawa natin habang na-influence tayo ng mga bagay po na ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 23, maaari natin gawin ang lahat kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Bago po tayo magpatuloy, ano yung games na nilalaro mo? Ano yung games na nakaka-influence sa'yo? At palagi among ginagawa kahit Kristiyano ka na. I-generalize po natin yung mga laro at mga dapat iwasan. Kaya na po bahalang mag-specify mga bagay po na ito kung nalalaro natin na dapat iwasan. Number 1, yung nagpo-promote ng darkness. Nakapaloob po dito yung mga witchcrafts, mga sorcery, yung Diablo, Dungeon and Dragons, Summoning Demons, yung laro na nagsasalita sa mga patay, tumatawag ng mga patay, using their powers. Hindi siya gawa-gawa o haka-haka. Nire-replika nito ang totoong ginagawa ng mga kulto. Nakikita yung mga patay na gumagalaw pa, minsan nasa impyerno, kadiliman, may patayan, may teleportation ng mga demonic characters, at marami pang iba. Hindi siya entertainment, spiritual attack ng kaaway para tayo po ay makapag-promote ng ganitong mga bagay. Makinig kang mabuti lalo na kung Kristiyano kang mahilig maglaro at lagi na tayo naglalaro ng mga bagay po na ito. Bawat larong hindi nagpo-promote ng maka-Diyos at may kasamang mga darkness, portals, spiritism, witchcrafts, dragons, pagsamon ng mga demons, at iba pa. Ang lahat ng bagay na ito ay nagpo-promote ng kadiliman. Di lang ito basta nilalaro mo, nakikipag-participate ka sa mga ginagawa na ito. Kala natin libangan lang, pero ang totoo nito, nakuha ka na ng ganitong impluwensya. Hindi mo na rin napapansin na hindi mo na nagagawa yung dapat mong gawin. Ikaw ay magulang, ikaw ay kabataan, o kahit Kristiyano ka, dahil na-promote na sa'yo yung ganitong influence. At kapag nagawa mo na ito at nalaro mo na, ito rin yung bukang bibig mo doon sa mga ibang tao, mga pwedeng makalaro ng mga bagay po na ito. Ito yung layunin ni Satan. I-promote natin yung kadiliman instead na i-promote natin yung para sa Panginoon. Kuwang-kuha ang mga kabataan sa panahong ito. Kahit mga adult na dumaan sa ganitong era ay nakakapaglaro pa rin ng mga ganitong bagay. Sa totoo lang, hindi lang paglalaro, kundi nag-i-invest talaga ng time, ng pera, oras at panahon para gawin ang mga bagay na ito. Ito ang sinasabi ng Bible para sa atin. Ephesians chapter 5 verse 11. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Nakakahiyang bagitin ng mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Pero kung pagsasabihan nyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Siguro isa ka sa nagulat na meron palang ganito sa Bible na pinagbabawal tayo na gawin ng mga bagay na ito. Umiwas tayo. Oo, para sa entertainment yung laro na iyan. Pero hindi entertainment ang binibigay sa'yo, kundi distraction. Ito yung number 2. Naalis tayo doon sa purpose natin. Naalis tayo doon sa responsibility natin. Kasi oo, totoo, hindi lahat ng laro ay may influence ng war, violence, patayan, witchcraft, demons, at mga demonic characters. Hindi lahat ng laro ay merong ganyan. Pero, ano pa rin yun na ipuproduce sa atin ng mga pambatang laro at pangmatandang laro? Diba distraction? Mas nagbibigay tayo ng oras sa bagay na yan, minsan pambata o pang matanda lang. Pero hook na hook ang mga tao kahit mga Christian, nagbibigay ng oras, mahabang oras at panahon para sa mga larong iyan. Ito yung isang strategy ni Satan, distraction. Agawin tayo doon sa focus natin. Kaya tayo na-unfocus minsan, lalo na sa may mga ministry. Hindi nakakapag-devotion, nakakapag-pray and fasting. Hindi nakakapagbigay ng mas maraming oras sa pakibahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Dahil mas nakafocus tayo sa mga online games, sa mga hawak nating tablets, computers at cellphones. Distraction ang strategy ng kaaway. Hindi kasi siya magpapakita ng may sungay at magbuntot. Siya po ay magbibigay ng deception, pandaraya. Kunwari, parang hindi naman satanic, hindi naman demonic,
Pero naging resulta habang ginagamit natin yung cellphone natin, naglalaro po tayo, di natin namamalayan yung isang oras na paggamit natin ng larong iyan ay isang oras na hindi pagpipray at hindi pagbabasa ng Biblia. Kung sumusobra na po tayo sa paglalaro ng mga bagay na yan, kahit hindi nakaka-influence ng war at ng demonic gaya ng sinabi ko po kanina, o simpleng laro lang na pambata at pamatanda, ito ay distraction dahil nag-google tayo ng mas maraming panahon at oras sa paggamit niyan. Instead na tayo po ay mag-meditate ng Word of God at mag-long tayo sa presence ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na lagi kang nakaluhod, nakataas ang kamay, kundi nanineglect natin yung will ng Panginoon, yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi lang pagpipray ang nawawala sa iyo at pagbabasa ng Bible. Kahit yung trabaho mo o pag-alaga mo sa iyong anak ay nawawala na dahil mas madalas nating hawak at gamit yung ating mga cellphone para maglaro. Kaya hindi na de-develop yung karakter natin. Hindi na mumold yung attitude natin. Minsan nakapagbigay pa po ito ng bad attitude, yung paglalaro ng mga games. Kasi nga, na-distract ka na eh. Na-unfocus ka na sa mga bagay at may tinatapos ka. Strategy ng kaawayan. Ma-distract ka at pag na-distract ka, madideceive ka na. At pag na-deceive ka na, magiging disobedient ka na sa will ng Panginoon. As a parent, naglalaro ka pa rin. As a youth, young professional, as a worker, as a minister, naglalaro ka pa rin. Yan ang tactic ng kaaway. Iligaw po tayo, i-distract tayo, ma-deceive tayo at maging disobedient tayo. Hindi natin namamalayan, pagod na pagod tayo kahit wala tayong ginagawa kasi may spiritual fatigue. Merong spiritual warfare. Natatalo tayo ng kampo ng kaaway. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, naglipa na ang mga kaaway sa himpapawid. Habang ginagamit natin ang cellphone, di natin alam na tayo pala ay na-deceive na. Instead na tama sana yung direction mo pero mas pinili mo na mag-cellphone lang, magbigay lang ng ilang oras dito pero hindi mo namalayan, nakuha na yung buong 4 na oras mo sa paggamit lang ng cellphone. Nababawasan yung time natin para lumapit sa Diyos pero ang daming time para maglaro ng games. Kaya may spiritual laziness. Ito yung ayaw ng Panginoon, sabi ng Timoteo. Ayaw ng Panginoon sa katamaran. Pero hindi natin napapansin habang ginagawa natin mga bagay po na ito. Sabi ni Ephesians chapter 4 verse 27, do not give the devil foothold. Kaya bago pa tayo malulong, iwasan na po natin. Ito yung time para tanggalin na po natin yung mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Kahit Kristiyano na po tayo, pwede kang nadadaya na hindi mo lang sinasabi kasi nahihiya ka. Pero habang napapanood mo to, sign na po ito para tumalikod sa bagay po na yan. Huwag nating hintayin na tayo madaya dahil habang nadadaya tayo po ay gagawing puppet ni Satan. Kokontrolin niya tayo. Gagawin niya yung mga bagay na hindi na natin nagagawa. Ito ang dapat natin gawin para makaiwas na po dyan sa lahat ng gusto na pong lumaya sa ganyang bagay. Magsik tayo sa prayer and fasting. Magsik tayo sa Word of God and meditation. Magbigay tayo ng oras. Disiplinahin natin yung sarili natin. Talk to somebody who can pray for you. Mas palakasin natin yung espiritu natin kaysa sa laman. Oo, willing tayong gumawa. Pero mahina yung katawan natin. Kaya kailangan natin palakasin. I-deny natin yung sarili natin at mag-surrender tayo sa Panginoon. Gusto ko ipag-pray ka. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Sa kapatid ko na nakapakinig po hanggang sa huli. Dalangin ko po'y patuloy niyo pong palakasin ang kanyang espiritual na kalalagayan at mahindian mga gawa ng kaaway, mga temptation po. Salamat po sa pagpapaalala niyo po sa amin. Patuloy kami maglong sa presence ninyo. Patuloy na maganap po namin ang kalooban ninyo. Salamat po sa pagpapaalala niyo. Holy Spirit, lead us. Teach us, Lord. In the name of Jesus, comment down below. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video pong ito. Natulong sa iyo yung video, comment down below po. Kung meron kang tanong, let me know din po sa comment section. At kung gusto mo makipart sa monthly subscription, pwede nyo po i-click yan sa Facebook, YouTube, at marami pong maitutulong po yung bagay po na yan pagdating sa ministeryo, physical and online. Salamat kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.